Yun, shoutout sa kay Kuya Barbero TV, please support po. And also kay JC the Barber. Yan. So, welcome back to my YouTube channel. Siyempre, this is Kuya Barbero TV. So, habang nandito tayo ngayon sa bukid ng aking nanay at may hinihintay lang tayo kasi aalis po tayo, is gusto ko po sana na makapag-reaksyon, makapagbigay ng maiksing komento or mga opinion tungkol sa mga nangyayari ngayon. Pero meron tayong re-reactionan guys. Tatlo po yung ating pag-uusapan ngayon. Ang una nating pag-uusapan ay yung kay Rochelle. At syempre, isusunod po natin yung Team Mikris at Team Franjoy. So, pag-uusapan muna natin yung Team Rochelle sa ngayon. So, mainit-init kasi yung usapang hiwalayan ng Team Rochelle sa araw na ito at naging content nga ito ng iba't ibang mga reactor, iba't ibang content creator at napanood nga natin na malungkot talaga si Rochelle sa hiwalayang ito at hindi nga ito joke. Kasi na amin naman at na-post na ni Ruel at ni Rachel yung kanilang stand pagdating sa kanilang status tungkol sa kanilang relasyon. So, yun nga, nabanggit na nga nila na sila ay signing off na bilang isang love team. Hindi lang sa mga video or content, kundi sa totoong buhay. Nakakalungkot lang guys kasi ang totoo si Kuya Barbero TV, isa sa naging supporters, talagang taga-subaybay ng Team Rochelle noong 2023. At alam po yan ng mga viewers natin, ng mga taga-Team Rochelle na talagang si Kuya Barbero TV is tumulong para madepensahan at maging matibay yung ugnayan at relasyon ng Team Rochelle. Kasi kapag merong ilang mga hindi maganda yung komento sa kanila noon, is dinedepensahan natin at ine-educate natin. Pero nakakalungkot lang talaga guys, na isipin na talagang ang Team Rochelle ay nagkahiwalay na ngayong 2026. 2026 pa lang pero ang dami nang nangyayari sa loob at labas ng Team Kalinga. Pero syempre guys, ang isa lang naman sa papansinin natin dito ay yung hiwalayan nila is talagang legit na, ika nga is totoo na. Pero yun nga, ang magiging reminder lang rin ni Kuya Barbero TV is marami kasing nagko-content ng kung ano-ano sa Team Rochelle at sinisiraan pa or di kaya is nagpapakalat pa ng mga maling informasyon, which is wala naman tayo dun sa lugar. Wala naman talaga tayong alam dun sa hiwalayan ng Team Rochelle. Pero syempre, kailangan maging maingat pa rin tayo dun sa ating sasabihin sa Team Rochelle at kay Ruel. Kasi nga, baka lumalabas na more on paninira lang yung mangyayari sa dalawang ito. Kaya maging maingat po tayo. Tanggapin natin yung katotohanan nung sabihin nila na signing off na, isang hanggang doon na lang. So, wag na nating kulitin pa kung ano yung dahilan kasi sinabi naman nila na hindi naman iyon third party at wala namang kinalaman sa third party. Ano man yung dahilan nila, ito man ay dahil sa pamilya or sa kahit na anumang dahilan, kailangan po nating irespeto ang Team Rochelle na love team na ito. So, ang magagawa lang po natin, suportahan lang po sila sa abot ng ating makakaya pero hindi na para saklawin pa, hindi na panghimasukan pa yung sariling buhay nila. Kung ano man yung naging sanhi o naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, tanggapin na lang natin at kung ano yung mga pahayag nila, paniwalaan na lang natin. Yamang kanya-kanya naman po yung buhay ng bawat isa, sayaan na lang po natin silang maging masaya so kung ano yung mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay. So tandaan natin guys na buhay po nila iyon, wag na lang po nating pakialaman. Ang mahalaga, respeto po natin yung desisyon ni Ruel, respeto po natin yung desisyon ni Rachel, kahit na alam naman natin na malungkot yung hiwalayang ito. So yun lang po yung masasabi ni Kuya Barbero TV. At yun nga rin guys, sa usap-usapan naman ngayon, Team Hong Kong, napakainit talaga ng usapan sa Team Mikris. So ano nga ba yung update natin sa Team Mikris? So reaksyonan din natin yung video ni Kuya Tata kasi napanood natin yung video ni Kuya Tata doon sa Hong Kong, doon sa magulang ni Krista. So meron din tayong napansin. Pero bago natin reaksyonan, is i-play muna natin yung video ni Kuya Tata. At syempre, i-credit natin ito kay Kuya Tata. Michi, ano ang trip mo ngayon? Nalilipad na tayo. Masaya. Masaya. Kasi hindi ako sa pakpak na pupunta. Ha? Hindi ako sa pakpak na pupunta. Pinakaulit tayo, Mamichi. Pinakaulit tayo. Boarding 5. Kaya tata. Si ate, grabe eh. Ano nararamdaman mo nasa Napakasaya. Saya. Akala ko malayo pa tayo hanggang na pala. Training lang tayo, no? Kanina lang nagbiyahe tayo tapos ngayon nandito na tayo sa Tapos nakita mo pa yung bundok na kung saan doon tayo naglanding, no? Doon tayo dumaan. Dahil na pa nga siya Maraming salamat po sa nag-sponsor po sa akin. Nakarating po ako dito sa Si Nana hindi vlogger. Pero napakasaya po. Kanina po hindi po ako umiimi kasi hindi ko alam kung ano pong mangyayari sa akin kasi first time ko po kasi ngayon. Masaya po ako nung makita ko na yung airport. Kami naglanding na. laki ng airport nila, no? Laki. Walang sinabi ang Bagasbas Airport. Ano pa kasi ang Bagasbas? Ano lang naman maliliit lang na Ha? maliliit lang na pangtaw
with ano. Dahil dyan. Donate ko na yung 100 Kalawakan. square meter ko doon. Oo. Para madagdagan Para sa... balik, madagdagan yung aircon. Bakit talaga dito? Di pa natin Dadagdagan ko ng 100 square Di pa meter natin yung aircon sa Matagal baba. na ang ikot ko yun. Ang That's tagal na kasi natin. ano, hindi pwedeng Di pa natin isang naikot ang- anuhan lang kasi matagal talaga nga. Laki ng airport to. Kumbaga sa ano, hindi natin mapigilan yung ano niya. Siyempre galing tayo sa air. Oo. So yun nga guys, napanood nyo naman yung video ni Kuya Tata na masayang masaya ang magulang ni Krista, which is nakita rin natin doon sa video na talagang ang magulang ni Krista is supportive talaga pagdating kay Krista Jane Villanueva. So isipin nyo ano, so hindi talaga pwedeng matuloy ang batang ito, si Krista, kung hindi pumayag yung magulang ni Krista. So masasabi talaga natin na hindi lang supportive yung mama ni Krista kay Krista sa pag-aaral, kundi sa kanyang mga goal pagdating sa love team niya kay Mikoy. Makikita natin na nandyan yung magulang ni Krista, sinusuportahan talaga etong Mikris. At hindi lang yun guys, napaka-supportive din ng magulang ni Krista sa Team Kalingap kasi kung wala itong consent, hindi ito sumama, so hindi matutuloy yung Team Mikris. Kaya pasalamatan po natin yung magulang ni Krista sa kanyang pagiging mabait, pagiging humble, at pagsuporta sa kanyang anak si Krista. So hindi madali guys yung pagpunta sa Hong Kong, lalo na hindi naman ganun kabata pa yung magulang ni Krista. Kumbaga para sa mga umiidad is mahirap nang magparababiyahe, di ba? Pero pinili talaga ng magulang ni Krista na samahan si Krista para makita yung kanyang anak at masuportahan dun sa mga gagawin niya sa Hong Kong. At syempre guys, yun nga, napansin din natin na madalas magka-couple yung dalawa, si Krista at si Mikoy. At minsan napapansin natin yung kanilang mga jacket, yung kanilang mga suot is talagang naka-couple. Ano, sa patunay lang ito guys na kapag nagko-couple kayo, so meron kayong gustong ipahiwatig, meron kayong gustong sabihin, hindi ba? Hindi kayo magko-couple kung wala kayong gustong sabihin sa mga tao. Kaya nga yung mga damit minsan, di ba, couple shirt, so ibig sabihin para yun sa magkasintahan at sa karelasyon. So yun yung napansin natin sa Team Hong Kong ng Mikris. At hindi lang yun guys, napansin din natin doon sa sa video ni Kalingap Dan na talagang pinuno ni Mikoy ng picture ni Krista yung kanyang camera. So alam naman natin na si Mikoy ay isa sa mga photographer din ni Krista, pero hindi lang yun nagtatapos doon, kundi napansin natin doon na talagang si Mikoy is mapag-ipon ng memories sa Team Mikris. Kasi lahat ng scenes ng Team Mikris, si Mikoy ay madalas na pinipicturan si Krista. At minsan, hindi lang yon. Minsan napapansin natin, pinipicturan niya si Krista nang hindi alam ni Krista. So, patunay lang iyon na si Mikoy talaga is mahal at gusto talaga si Krista. No? Siyempre, alam naman natin na Mikris is, kumbaga, ika nga is matibay yung kanilang pagkakatatag ng kanilang relasyon. Kaya kailangan nilang mag-keep ng memories at gawin ito para syempre maalala nila yung mga Team Hong Kong nila na ganito, na may ganun pala silang no? Syempre kailangan nilang i-keep yun guys. Kaya napansin natin na puro picture ni Krista yung laman ng camera ni Kalingap Mikoy. At syempre guys, hindi lang rin yun guys, So hindi lang nagtatapos yung reaction natin dito, yung ating kwentuhan. At syempre dun sa Team Franjoy, meron din po tayong napansin dun sa Team Franjoy. Dun sa video kasi ng Live Velvet Box na ginampanan ng Franjoy, meron tayong isa sa napansin. No? So ayun ko kung napansin ito ng mga taga Franjoy, pero patunay lang ito na merong organikong love ang Team Franjoy. So masasabi natin na meron silang organic na pagmamahalan. Kasi dun sa video na mapapanood natin, panoorin muna natin yung video guys. Remy Gara Oro, Ann Binalya, Deborah Gatan, Tupisas Lilet Servana for Miss Life and Dara, Rosalie Bale Muico, Gloria Ojeda, Octubre 6, Michelle de la Cruz, Tupisas Milen Vitasa, Ruby Torrijos Tejero, Kim de los Santos, Grace Rodiel Duldulaw, Alicia Mesa and Marieta Andrada. Thank you po. Thank you so much po. Dami nag-mine. So yun nga guys, so panood nyo yung video napansin natin dito at medyo nakakatuwa lang yung dalawa ni Fran at ni Joy, which is alam naman natin na live ito at ito ay negosyo. Syempre hindi maiwasan na hindi talaga magkwentuhan. Ika nga maging seryoso dun sa gagawin kasi nga negosyo ito. Syempre live selling, so kailangan nilang mag-focus. Pero napansin natin dun sa ginagawa ni Fran, nagme-message siya, parang meron siyang tinatype
na mensahe. So hindi naman natin alam kung anong message yun. Pero ang points kasi natin dito, magkatabi na sila pero nagme-message pa. So hindi naman natin alam kung ito ba ay message ni Fran sa iba. Pero ang napansin kasi natin, parang nag-type lang si Fran ng mensahe para ipabasa kay Joy. Or di kaya isend kay Joy habang yung cellphone ni Joy is nasa baba para mabasa ni Joy. Which is nakakatuwa kasi guys, yung tipong magkasama na kayo pero nagme-message pa kayo sa isa't isa na para bang meron kayong gustong sabihin. So hindi naman natin alam kung ano yung gustong sabihin ni Fran, pero isa lang yung nakakatuwa at napansin natin doon. So meron silang organikong pagmamahal at meron din talaga silang malapit na relationship. Ika nga kahit na magkalapit sila, is nagkikwentuhan sila, nag-uusap sila, kahit dun sa naka-live selling sila. No? So yun yung napansin natin na hindi ko lang sure kung talagang yun ba yun. Pero yun yung napansin natin, which is nagta-type si Fran na para kay Joy kasi napangiti si Joy sinisilip ni Joy yung tina-type ni Fran nababasa ni Joy yung tina-type ni Fran. So alam siguro ni Joy yun ay para sa kanya. Kaya napangiti siya dun sa bandang huli. So yun yung mga napapansin natin sa Team Fran Joy. So yun nga guys, bago natin tapusin yung video ito, bago natin pasalamatan lahat, gusto ko muna na pasalamatan unang-una syempre yung ating Diyos sa langit na nagbibigay sa atin ng lakas para makapag-reaction tayo. Medyo nalilate na lang tayo sa pagre-reaction ngayon dahil sa nagtatrabaho po tayo. At syempre, inuuna ko rin po yung family ko kasi kailangan nating mag-work. Kasi syempre, may mga bata tayong pinapaaral, meron tayong mga anak na kailangan suportahan. At ang YouTube naman po ay hindi naman tayo consistent para mag-upload at kumita. Kaya sa ganitong paraan guys, lang tayo nakakapag-upload kapag meron tayong panahon. So yun nga guys, hanggang dito lang muna yung ating video. At gusto ko munang pasalamatan lahat ng nasa charity works, no? Kalingap Rob, Kuya Bal Santos Matubang, at lahat po ng bumubuo sa Team Kalingap. At syempre, palagi sinasabi ni Kuya Barbero TV, mag-iingat po kayo and bye-bye.